Billy, di ba, ang ating host. I am a former student. To be specific, I am 19 years old, a former accountancy student, di ba? And syempre, isa na rin po tayo sa, alam mo yon, from a typical student into someone na ang dami na pong na-achieve because of this community. And hindi ko na po siya iisa-isahin, di ba? So, kumbaga, I wanted to share kung paano po ako nagsimula and ano po yung ginawa ko, bakit na-achieve ko yung ganitong mga bagay at the very young age, 'di ba? So, and because of Elite International, 'di ba? Ito po ako, 'di ba? Nung nag-start ako, 'yan. So, this is my life before. Para makilala niyo po ako, typical lang din po akong estudyante na, alam mo 'yun, hindi ko rin naman na-predict na at the age of 19 pala, 'di ba? At the age of 19 pala, magagawa ko na yung mga pangarap ko sa buhay. Na no rich parents, no inheritance, wala pong mga pamana ng magulang, talagang typical na galing lang din po naman kami sa 3 times a day kumakain na pamilya, 'di ba? Hindi naman din na-afford yung mga bagay na meron yung mayayaman, pero naniniwala din kasi ako na kapag ikaw desidido ka and kinonquer mo yung mga duda mo, yung fear mo, darating ang time yung lahat ng yon na desisyong ginawa mo, it will be all worth it, 'di ba? So pa-comment naman po worth it. Ayan. So from being a typical student, I joined Elite International Community. Hindi po ako nag-join, 'di ba, dahil lang sa alam mo yung result na nakikita ko sa ibang tao, but the mindset that they have, 'di ba, they inspire people. Nung nag-start po ako, duda rin ako sa capacity ko. Duda din ako sa kaya kong gawin. But then, dito nyo po makikita kung gaano kayo i-motivate ng upline, ng mentor ng coaches natin, 'di ba? So, yung negative ka sa business pero pinaintindi sa'yo na wala pa lang yumayaman na kumbaga sakto-sakto lang yung life, kumbaga walang yumayaman sa employment, talagang naintindihan ko din po yun, talagang naintindihan ko rin na maganda pala talaga magnegosyo habang bata ka pa, na hindi pala nakabase sa edad mo ngayon, yung pwede mong ma-achieve sa buhay. So, dun ko po na love yung care ng mentor, ng coach, kasi 'di ba hindi naman natin sila kamag-anak, hindi naman natin sila kadugo, but then they inspire us para ma-achieve din natin yung mga pangarap natin sa buhay, 'di ba? So, and syempre, because of that decision that I made, because of the thing na pinaniwalaan ko, ito po yung nangyari sa akin. Ayan. So, comment mo naman dyan, 1 million, di ba? So, excited ka na rin ba sa 1 million mo? If yes, i-comment mo na yan. Right? Kasi, I do believe na lahat ng bagay, hindi naman po natin agad na pe-predict. Pero once you have faith in yourself, once you have believe na kaya mo rin ma-achieve yung nagagawa ng ibang tao, naniniwala po ako na magagawa mo rin. Why? Because I also started with zero DTC income. I also started with zero knowledge. Wala po akong experience sa pagnenegosyo. Pero dahil kinonquer ko yung mga bagay na takot akong gawin, dahil mas maaga ko siyang tinawid, I was able to earn 6 digits. 'Di ba? Pero disclaimer lang din, hindi pa ako kumita overnight, 'di ba? Na 6 digits agad. Syempre wala naman pong ganun. Kumita muna ako ng maliit kasi day by day you are learning, 'di ba? Every day uma-attend ka ng Zoom, may natututunan kang bago, yung na-inspire ka tapos na-share mo rin sa ibang tao, you also inspired them. Then paunti-unti makakaranas ka ng income. I started with 5,000 income and then I earned 20,000, 30,000. And then I experienced 50,000 a month. And then right now, nag-6 digits tayo in less than a month. So, paano ko nagagawa yun as a 19 years old? Na kung tutuusin, di ba, yung ibang 19 years old po sa labas, stress sa thesis, di ba? Walang pambaon, right? Pero, dun din po ako galing. One thing is for sure, ang ginawa ko lang din naman po, tinawid ko yung mga bagay na pinagdududahan ko rin before. And right now, because of those actions, because of the decision making that I made, that I have, I was able not just to improve myself, not just to earn money. Sa community po, hindi ka lang kikita ng malaki. Kasi yung income po, given yan. Kapag consistent po tayo nag-inspire ng tao, consistent po tayong nagpe-present, nag-share ng opportunity, kikita at kikita ka po talaga. But then, yung growth, yung level up, na pwede mong makuha from the whole community, yun po yung priceless para sa akin.
And pinapasalamatan ko dyan to my Mentor Marjorie Sayat. Angel po yan ng buhay ko. And syempre si Mentor Ryan Rito and Mentor Edith Mijares Rito, di ba? Angel po yan ng buhay ko. Paano ko nasabi? Because they even don't know me, 'di ba? Hindi po nila ako kakilala again, hindi po nila kadugo. Pero ginaid po ako nila, minold nila ako para magbago po yung mindset ko and laman ng bulsa ko. 'Di ba? From before na I can barely afford to feed myself into someone na kaya na magbayad ng personal travels niya, 'di ba? Nakakapunta na sa iba't ibang lugar nang hindi na po ako humihingi sa parents ko. I have the freedom na magpasalon. Di ba, pa-straight ka today, next month, pakulot ka naman. So, I have the freedom to do those things kasi po, hindi na po ako nakaasa or dependent sa ibang tao, especially to my parents. And bakit nyo po ito gagawin? Bakit ko po ito ginagawa? Because of my family. Because of my parents. Kasi yung parents po natin, yung mga mahal po natin sa buhay, they are not with us forever. Yung magulang po natin, hindi habang buhay, malakas yan. Yung kapatid po natin, hindi habang buhay, nandyan yan sa tabi mo. Balang araw, magkakaroon din yan ng sarili nilang pamilya. 'Di ba? And you, yourself, magkakaroon ka rin ng future family. And one thing that inspires me, bakit ko to ginawa ng maaga? Kasi gusto ko, darating ang time, pag nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, hindi na nila maranasan kung ano yung naranasan ko. And also, I wanted my parent, 'di ba, especially si mama, na makabawi po sa kanya, 'di ba? So, kumbaga deserve po ng family natin na maranasan din na makabawi tayo sa kanila. Kasi for how many years, 'di ba, imagine mo na-realize ko when I joined this opportunity, I was 17 years old. And then, yung maturity level na binigay po sa akin ng Elite International Community is iba po talaga. And doon ko na-realize na 9 months ako sa sinapupunan ng nanay ko. And in 17 years, she raised me. 'Di ba? Na siya yung nag-iisip kung paano ko papakainin, pag-aaralin, lahat ng expenses school. And then, doon ako naging grateful din. I appreciate myself. Kasi buti na lang pala, maaga akong nagdesisyon. Buti na lang pala, maaga akong nag-take action. Because of this decision that I made, maaga ko ding na-treat yung family ko sa labas. Maaga ko rin nabigyan yung sarili ko ng deserve ko ng mga bagay. 'Di ba? Yung mga dating hindi ko nakakainan. Dati po, Jollibee lang kami lagi. Pag may birthday, and hindi po yan, alam mo yung bihira lang po talaga kami makakain sa mga kagaya na Jollibee, fast food, 'di ba? Mga pangarap ko na kainan before. Pero right now, sa 5-star restaurant ko na po nadadala yung mga magulang ko. And not just my mom, 'di ba? Hindi lang po si mama, kundi pati po yung mga kapatid ko. And isa po sa pinakamagandang desisyong ginawa ko is that naidala ko po dito yung kapatid kong babae. Ayan, si Coach Maricor Lamud. Ayan, shout out po sa'yo. Okay, so actually po, dinala ko po siya dito kasama ko para pag-aralin, 'di ba? Kasi dati nung nagsisimula po ako dito, sarili ko pa lang po yung kaya kong buhayin. I can only afford myself na makainin, makapagbayad ng rent on time, makapag-pay ng personal, alam mo yung pamasahe and everything. Pero nung medyo kumita po ako ng malaki, I also, kumbaga, dinala ko rin po yung kapatid ko dito. And one thing na pinagpapasalamat ko kasi yung kapatid ko na supposedly na responsibility ko pag-aralin, I'm thankful kasi she's also a semi-independent. Diba? Independent na rin siya in a way na kaya niya na rin magbayad ng travels niya. Diba? Pag pumupunta po kami ng Manila, siya na po yung talagang nagbabayad ng personal expense niya. And sa school niya po, kumbaga, pag kaya may personal income siya, siya na po rin nagbabayad. Diba? So, imagine nyo yung mindset kasi naniniwala po ako na yung growth, kung paano ka kumita, yung mindset, yan po yung hindi mawawala sa'yo. Yan po yung dinala ko along the way when I did Elite International, Elite International Fam Community. So, and aside from that, syempre, sabi nga nila, choose your circle. Piliin mo yung mga tao that will inspire you, that will help you to achieve your dreams. Kasi pwede namang marami kang maging kaibigan sa labas. Pwede kang maging tambay, pwede kang, alam mo yun, mga chismosang friends. Diba? Pero you chose to be in this community. Ibig sabihin, you manifested this.
and you deserve this kind of love sa community natin. And syempre, hindi lang po yan, di ba? I'm also grateful kasi at the age of 18, I was able to travel sa iba't ibang bansa. Hindi lang po sa Pilipinas yung travel natin, di ba? Kundi sa iba't ibang countries. And last April, I went to Hong Kong and Macau, di ba? Imagine mo, 2 countries sa isang buwan. So, saan ka pa? And syempre, alam niyo po, dati hindi ko naman po alam na may ibang bansa pa pala. 'Di ba nung elementary pa ako, ang alam ko lang Pilipinas. Kasi yun lang po yung tinuturo sa HECA-C, 'di ba? Sino pa po mga inabot ng HECA-C? So, kumbaga, yun lang po yung alam ko before. But then, sabi nga nila, God is really good. Right? Kasi nung nag-join po ako sa Elite International, doon po ako namulat na, wow, may ibang bansa pala na may pwede pala akong pangaraping bansa na pwede ko rin palang mapuntahan. And that's the time na I manifested for it. That's the time na kakayanin ko kaya makapunta sa country na to. Kakayanin ko kaya na ma-achieve din to. Pero sabi nga nila, once you believe, once you face those things na kinakatakot mo, haharapin mo din pala yung mga pangarap. And imagine mo, by next month po, pupunta na naman po tayo ng South Korea with our beloved upline, with our beloved Mentor Edit. Ayan, shout out po. Sobrang napapatalo na po talaga ako sa excitement kasi hindi lang po ako yung kasama dyan, kundi the whole Technocrat community na mga naka-qualify sa dami po ng, imagine mo, sa dami ng business partners natin, isa po tayo sa nabigyan ng opportunity na makapag-travel sa South Korea. And isa po ako sa pinakabata, 'di ba, na nakakapag-travel in and out ng bansa, 'di ba? So, kaya if ikaw, estudyante ka man right now or empleyado ka man right now, deserve nyo rin pong makapag-travel. Kasi kung nagagawa po ng isang 19 years old na nagsasalita sa harap nyo, I know for sure, kayang-kaya nyo din. And syempre, ayan. So, yun lang po. That is my sharing. Pero, syempre, hindi po magpapahuli ang ating road to millions. Kasi ito po yung pinaka-topic ko and ito po yung pinaka-ginawa ko. Bakit ko po na-achieve yung mga bagay na isinare ko po kanina. Okay, so, syempre, kindly ready your millionaire's notebook. And of course, all eyes, all ears muna po sa akin, di ba? Kasi feeling ko naman maganda ako today, di ba? So, all eyes, all ears muna po. Para at least ma-absorb mo, may matutunan ka, di ba? Kasi sometimes hindi naman po sa edad yung learnings. It's about the experience, 'di ba? So, I am learning from other people. I am also learning from people na mas bata sa akin. I am also learning from people na mas may experience sa akin, 'di ba? So, and syempre, ayan. So, number 1 po na kailangan natin sa ating community is we must have open communication. So, kailangan open tayo sa pinagdadaanan natin. Kailangan open tayo for suggestion. Open tayo for, alam mo yun, pag may mga message yung mentor mo, yung coach mo, o coach, attend ka ng Zoom, coach, kamusta ka? Your response, 'di ba? Kasi healthy communication is a must. Parang sa relationship lang 'yan, 'di ba? Mas magtatagal ang isang relationship kapag meron kayong open communication. So kapag may pinagdadaanan ka, may question ka, you ask, 'di ba? So kasi kapag hindi po tayo open for communication, it could be not good for you, 'di ba? Especially din sa negosyo natin. Hindi lang po natin yan maa-apply sa negosyo, kundi pati sa personal life natin. So, ako po, natutunan ko sa Elite International yung pagiging open. And na-apply ko po siya sa family ko, kay mama. Dati magulang ko lang ang laging tama. Di ba si mama? Sa bahay, si mama lang noon ang laging tama. Pero since I've learned to voice out my opinion and what's on my mind, and naging mas healthy po yung relationship ko with my parents, with my siblings, 'di ba, with my aunts, sa mga tita-tito ko, and syempre sa community natin, 'di ba, with my leaders. Number 2, we must follow the system. So, we have the system that we need to follow. Bakit? Kasi sa community po, parang sa government, 'di ba? Pag walang rules, pag walang law, 'di ba? Pag wala po noon, magulo ang Pilipinas, 'di ba? Kung imagine mo kung walang crime for someone na pwedeng pumatay, 'di ba? Imagine mo ang gulo ng Pilipinas. Siguro kung sino-sino lang yung nawala, 'di ba? So, ganun din po sa pagnenegosyo. We have a system. We have a rules to follow. So, ang kailangan natin kapag nagsisimula po tayo and even you are part of this community is makinig at sumunod.
kailangan po natin ng GLLA, 'di ba? Good learning and listening attitude, 'di ba? So, kailangan po 'yan kasi syempre hindi ka po matututo kung hindi ka marunong makinig. And learning sa buhay natin is non-stop. So, every day we learn, we grow. Kapag magaling kang makinig, mas bibilis din na gumaling ka. Okay? So, we need to follow the system. We need to listen to our mentors, to our coach, kung ano po yung pinapagawa sa atin. Mas madali pong sumunod kaysa mag-disagree, 'di ba? Mas madali pong makipag-agree kaysa disagree kasi kapag nakipag-disagree ka pa sa mentor mo, sa coach mo, ang dami mo pang alam mo 'yon, blah blah blah. Right? Mas matagal pa yung process. Okay? We acknowledge suggestion pero mas maganda yung system, sundin po talaga natin. And number 3, we must be open for correction. So, kailangan bukal po sa loob natin na kinokorek tayo. Kasi ako po, nung nag-start ako, hindi ko rin po yan naiintindihan. Diba? Pag kinokorek ako ng mentor, may mga pangit sa ugali, or dapat improve sa pagtutok, diba? Dapat improve sa the way ako mag-present ng negosyo, yung purpose, diba? So, dati hindi ko rin po siya maintindihan. Pero, as time goes by, kaka-attend ko ng Zoom, dahil nagtatanong ako sa mentor, sa coach, and ina-apply ko, mas lalo po akong gumaling. And part po ng improvement, yung pagiging open for correction. Kasi tayo po as a human, we don't acknowledge, hindi po natin nakikita yung mali sa sarili natin. Aminin, di ba? So, hindi po natin yung nakikita. Pero, the mentors, they can see those things. The coaches that you have, magpasalamat ka dyan. Kasi, tutulungan ka niyan, maayos mo yung dapat mong ayusin sa sarili. Are you learning? Ayan. So, comment mo naman, I am learning if natututo po tayong lahat. And syempre, okay, best option para mas mapabilis po yung income. Sa income side naman po. Number 1, if you can afford to have 31 accounts, mas maganda po, naka 31 accounts ka. Bakit? Kasi ako po, I also started with small accounts, 'di ba? Pero, ginol ko po makapag 31 accounts. 'Di ba? Bakit? Kasi, dun ko po na-compare na yung isang account ko, may kita, may 1.8, yung pangalawa kong account, may 5,000, tapos yung iba ko pang account, may iba't ibang income. So, dun nyo po mararanasan yung same effort, pero different income or result. So, kumbaga, if you can have 31 accounts, we suggest you do have or you must have 31 accounts. And number 2, Facebook ad system or referral. Okay? So, dito po sa negosyo natin, if you are on OFW, busy ka po sa work ninyo, alam po namin yan, naintindihan po namin, especially sa mga OFW or business partners natin abroad, na alam mo yon, time is gold for you. We understand that. Kaya naman, we have the solution for you para meron ka pong bagong tao na masyasharan din po natin ng opportunity na later on pwede mag full-time or mag part-time din under your team. So, we suggest you do Facebook ads. Mag-fund po tayo sa ads. Contact your mentor, coach. Gusto ko pa mag-fund sa advertisement. So, depende po kung magkano yung kaya ninyong i-fund. Hindi naman po kami nagsasuggest ng amount na sobrang laki. Okay? So, sa kaya nyo lang din po muna. And syempre, aside from that, the referral. So, we also suggest na if you can refer a friend, a co-worker, a colleague, diba? A family. So, if pwede ka mag-refer kasi if you yourself, proven na po na maganda po yung negosyo na sinashare natin. So, kapag nag-share po tayo sa ibang tao, especially sa kamag-anak nyo, matutulungan din po natin sila. And number 3, we must have our PMA or Personal Monthly Achievement. Okay? So, dito po, sobrang importante po ng pag-PMA because this is like a gasoline, 'di ba? To your car. And this is like an electricity to your home, 'di ba? So, ibig sabihin, ito po yung magsisindi ng account natin. This will serve as our maintenance. So, parang 'di ba sa bahay, pag walang kuryente ang bahay, madilim paggabi, right? So, pag gasolina naman, sa sasakyan ay wala, hindi po aandar yung kotse. So, it's same it goes sa PMA po sa negosyo natin. So, kailangan po nating mag-PMA for us to have a match sales bonus or the
bonus that we have sa ating negosyo. So para every time na meron kang business partners na bago, kumikita or pumapasok po yung income sa account ninyo. So PMA is only 300 pesos on the first 3 months to 6 months. And then on the 7th month onwards, the PMA is around 0.334 points or worth 2,500 to 2,700 pesos. Okay? So those are the PMA po na meron tayo sa ating community. And we also have number 4 is the hubbers. Okay? So I myself, I am a hubber. Okay? Pa-comment naman po dyan, hubbers. So dito po sa business natin, may tinatawag po tayong full-time hubbers na wherein we do the business here in Bicol ng full-time. So wala na po akong ibang ginagawa sa life ko na pinagkakakitaan, kundi ito lang po. 'Di ba? Imagine mo, kapag meron ka ring hubber na natulungan, and imagine mo if kamag-anak mo yan, estudyante man yan, or even the business partners that we have right now nandito sa Zoom and estudyante ka ngayon, you have the chance na mapili ka ng mentor or ng coach mo na mag-hub. Okay? So, if napili ka ng coach mo or ng mentor mo na mag-hub, then congratulations! Kasi hindi po lahat qualified basta-basta lang sa pag-hub. Diba? We have certain requirements sa pag-hub. Kaya, if you wanted to learn more about pag-hub, then mamaya po i-discuss ko. So, here we have the Facebook ads. So, from Facebook ads, we will have our fund there. And magkakaroon po tayo ng transfer sa Messenger. Given po lahat ng scripts, tuturuan po namin kayo and tutulungan. And we will share the business. So, dito, hindi po kailangan na magaling ka kaagad mag-present. Okay? Your mentor, your coach will guide you. And we have Zoom events. You can maximize those things. Okay? And then, you can generate the income. Alright? Then, repeat the cycle. Mag-fund lang ulit tayo sa ads. I-transfer natin sa Messenger. And, i-share po natin yung negosyo. And dun po tayo pwedeng kumita. Di ba? Imagine mo, mag-share ka lang ng napakagandang opportunity, pero pwede ka nang kumita sa negosyo natin. So, nasa sharing business po tayo. The moment na mas marami ka pong sinashare ng opportunity, the moment na mas marami ka pong ini-inspire na tao, yun po rin yung moment na lalaki at lalaki yung income mo. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, lumalaki na pala ng lumalaki yung grupo mo, lumalaki na pala yung tao or community under your team, and dumadami na pala yung mga taong nagtitiwala sa'yo, and hindi mo namamalayan, kahit natutulog ka, may pumapasok na income sa'yo, 'di ba? So, ganun po kaganda ang long-term business na meron tayo. Kasi again, hindi lang po natin to pagsasamahan for 3 months, for 6 months. This is a lifetime business. Na imagine niyo po ako, yung kinapital ko po years ago until now, pinagkakakitaan ko siya. And yung negosyo po na sinimulan mo months ago, years, kung taon ka man or months ka pa lang sa negosyo, wag kayong ma-demotivate na months pa lang, wala ka pang kinikita. It's okay. Diba? Kasi hindi lang naman po ang pinag-uusapan natin buwan. Once you have the patience and once you have the faith in the business, ibibigay at ibibigay yan sa'yo. Kaya if naniniwala ka, i-comment mo dyan yung gusto mong income, di ba? Kasi wala naman pong masamang mangarap. Sige, i-comment nyo dyan kung magkano yung goal na income ninyo ngayong buwan. Ayan. And syempre, ayan, so we have the hubbers, which could be from your relatives or from your warm market. Okay? So, pwede pong kamag-anak. Kasi kung may tutulungan ka na lang din naman, bakit hindi pa galing sa kamag-anak mo? 'Di ba? Parang yung kagaya po sa akin. So, aside sa may tinutulungan akong ibang tao, kung natulungan ko nga sila, kung na-inspire ko nga sila, what more kung yung kapatid ko kaya, i-guide ko rin. Right? So, what if yung sister mo, i-guide mo rin? Or yung anak mo, papasukin mo sa hub, di ba? Try it 2 months. Then, yung anak niyo po yung magde-decide kung itutuloy-tuloy niya or kung gusto niya pong gawin na talaga yung negosyo. Okay? And syempre, this could be also from our local Facebook advertisement. So, pwede din naman po tayo mag-Facebook ads from local for our full-time hubbers na i-inspire din po natin, and we will also guide them to be an entrepreneur, to have that growth mindset, and to earn also independently. And syempre, para mabago din yung pangarap nila sa buhay. Na 'di ba, we don't settle for less because we deserve the best. Okay? And syempre, ano po yung mindset na kailangan po natin para maging
alam mo yun, deserving ng blessings, mas gumaling sa negosyo, and syempre sa buhay. We could also apply this to our life. Number one, some will join, some want, so what next? So, no attachment. Normal po yan. Sa negosyo po natin, hindi po lahat nag-oo, pero some will definitely trust in you. So, ibig sabihin, may tao at tao po dyan na dreamer din kagaya mo and gusto rin mangarap kagaya mo. Kaya, wag po tayo mag-focus sa ayaw, mag-focus po tayo sa gusto, di ba? And number two, don't take it personally and don't be dramatic. So, sabi nga ni Mentor Joseph Lim, wala pong yumayaman sa pagdadrama, di ba? Imagine mo kung may yumaman sa pagdadrama, edi sana umiyak na lang po ako maghapon. Char, nagdrama na lang din ako maghapon. Pero, yes, we can acknowledge our emotions, pero wag po tayo ma-stuck na matagal sa emotions natin. Bakit? Kasi it could lose us time, di ba? Time is gold, guys. Yung time na magdadrama ka, maging busy ka na lang, di ba? Maging productive na lang din tayo. Kumausap ka na lang ng tao na you will inspire them to be positive in life as well. And mangarap, kagaya po natin. Number three, faith it till you make it. So, just like what I've said earlier, nung nagsimula po ako, nung napresentahan po ako ng ganitong klaseng negosyo, hindi ko naman po na-predict yung future ko dito. Hindi ko naman po na-predict na kikita pala ako dito ng 6 digits, kikita pala ako dito ng 1M. Hindi ko naman po yun nahulaan. Pero, one thing I have in myself is the faith. Naniwala po ako na kung nangyari nga sa kanila, then pwede rin pala siyang mangyari sa akin. And yun po yung pinanghawakan ko until now, na kung may Mentor Joseph Lim na successful, maganda yung buhay, then I believe na someday, I can also be like Mentor Joseph Lim and malay mo mas pa. Okay? So, number 4, do it every day and consistently. So, pinaka-importante po, consistency. Dahil parang sa isang pagpapainit po ng tubig, okay, wala pong kukulong mainit na tubig kung patay-sindi yung apoy. So, consistency is very important. Kasi everyday, kapag ginagawa mo at least 1% of your task, 1% better, 1% the best every day, 1% more every day, then it could be a really big help para sa mga pangarap mo. Hindi mo kailangan na 100% effort, 100% na galing every day. Ang kailangan mo, consistently na nag-e-effort ka para sa pangarap mo, para sa negosyo. Kasi yun po yung pinaka-importante. Number 5, practice being grateful all the times. Sobrang importante po nito na meron po tayong gratitude. So, sabi nga nila, make gratitude as an attitude. Even the smallest things, pasalamatan po natin. Because when we are grateful for small things, that hindi mo mamamalayan, ibabagsak pala sa'yo yung mga blessing na sobrang laki. And learn to be thankful sa hinihingan natin everyday, 'di ba? Imagine mo yung oxygen pa lang. Imagine mo kung may bayad 'yan, 'di ba? Sobrang mahal siguro, priceless yung oxygen. Kasi it's a price for our life, 'di ba? Pero libre. So, pagkagising mo, pasalamat ka kasi it's another day to start with. Healthy ka, for our health. So, dati hindi po ako aware sa mga gratitude, 'di ba? Ang alam ko lang simpleng thank you. Pero Elite International Community teaches me to be grateful even sa pinakamaliliit na bagay. Even sa, imagine mo yung bigas, sino kayang nagtanim nito? Di ba? Ang lalim na gratitude level. So, imagine mo, dun po ako sobrang nagpapasalamat. And syempre, i-apply po natin lahat ng natututunan natin. So, comment mo naman yes if agree ka na i-apply mo lahat ng naririnig mo right now. Kasi, hindi naman po ito para sa akin. This is for you. Ikaw yung, kumbaga, makakatulong to sa'yo. This is a proven and tested na advice. And number 6, know your purpose. Actually, I've experienced po na magtrabaho. And nung nag-work po ako, nararanasan ko din naman na kumita ng maayos. Pero, alam mo yung everyday, pare-parehas na lang yung ginagawa mo. Alam mo yung sawang-sawa ka na sa daily routine mo, sawang-sawa ka na kasi alam mo na yung gagawin mo everyday, gigising ka, maliligo, kakain, tapos alam mo na yung pasikot-sikot sa ginagawa mo. So parang nagkaroon po ako ng stage na wherein sabi ko gusto ko ng growth. And kaya pala may growth
And nangyayari pala ang growth kapag may purpose. And you found your purpose sa ginagawa. And I found it dito po sa Elite International Community. Kasi everyday, we meet new people. Iba yung background, iba yung status, and we learn from them. Different people po yung nami-meet natin. May estudyante, may pinagdadaanan sa buhay, may niloko ng asawa. Alam mo yung takbuhan ka na ng problema, yung mga ganon. Pero I love this community kasi dito ko po nakita yung purpose ko na we're in, hindi lang po basta kumita ng pera, but also to shift people from depressed na siya, di ba? Into someone na bibigyan mo ng hope, into someone na bibigyan mo ng inspiration na there's still a chance, there's still a new level, a new growth, na wag siya ma-stuck sa situation niya right now, then ko po nakita yung purpose ko. And I'm very thankful kasi dito sa community, we meet OFWs na, alam mo yon, years na sa abroad, and we give them chance na someday makapag for good through our business opportunity that we have. And yun, I have that kind of mindset. And syempre, the moment na in-apply po natin to, we do things with heart and with purpose, naniniwala po ako na mas ibe-bless po tayo. 'Di ba? And syempre, yan. So, yung topic po natin for this week is step into courage. Napakaganda nito, kaya makinig po kayo. Ayan. So, as I request, makinig po tayo. So, step into courage. Ano po ba to? So, inhale courage, exhale fear. Okay? So, courage give us the strength and resilience to keep going even when things get tough. It allows us to stay focused on our goals and persevere through difficult times. As a human being po, hindi po laging positive ang nangyayari sa atin. Agree, tama o tama, di ba? Tamang tama. So, parang kami po na mga mentor, hindi naman po perfect. Hindi po kami perfect. Okay? We are not like what you expect na everyday positive. We are also human and you are also human. So, we experience difficult times. May mga moment na sad ka, may mga moment na may biglaang may nangyari sa family mo. 'Di ba? And minsan nagdududa ka na kung malalagpasan mo ba, hindi. Ako na po mismo magsasabi sa'yo. Lahat ng bagay, pwede mong malagpasan. Lahat ng challenges, pwede lang po yung madaanan. Di ba? Kasi imagine mo dati yung mga pinagdaanan mo na ngayon, tinatawanan mo na lang. Di ba? Na dati, ang liit-liit lang naman, nung nalagpasan mo na yung challenge mo, doon mo na-realize na ang liit lang naman pala ng problemang yun. Ang liit lang naman pala ng challenge na yun. Sino nakaka-relate? Ayan, comment mo naman dyan, me. So, kasi po, di ba, imagine mo yung once you have the courage, once tinanggal mo yung fear mo sa mga bagay-bagay, sabi nga nila, be a childlike. Nung bata ka pa, wala ka namang takot sa ganito, ganyan, di ba? So, always be a childlike. Excited ka lang to live every day, excited ka lang to meet new people, and once you do those things, you are unstoppable. Hindi ka basta-basta tatamaan ng negativity, hindi ka basta-basta tatamaan ng pang-negative ng relative mo, ng family mo, ng problema mo sa buhay, because you have that courage and you have that strong faith sa sarili mo. And that thing is hindi po yan mawawala or makukuha ng ibang tao sa iyo. Agree o agree? And of course, allow yourself to see the world from a different perspective. Kapag nasa dark time ka ng buhay mo or nasa lighter time ka ng buhay mo, di ba? Always see the different perspective. And this applies sa kung anong meron ka ngayon, di ba? Na dati pinapangarap mo lang, na dati pinaproblema nyo, pero ngayon it is very easy to you na magkaroon ka. Diba, parang before, ako po, on myself, dati, hindi po, bihira lang po kami makapag-celebrate na may cake. Pero alam mo ngayon, anytime kumakain ako ng cake, kaya kong bumili ng cake. So, if you can afford those things right now, gratitude. Sobrang importante po na na-appreciate mo yung mga bagay na wala ka right now. Kapag, alam niyo po, ang ginagawa ko kapag medyo sad ako or may biglaang may challenge, for example, may nawala po sa family namin, wala lang. Kumbaga, I just face it na hindi ko po controlled ang mga bagay-bagay, may mga bagay na kailangan nating i-conquer para lalo tayong tumatag.
Kasi lahat po ng challenge na binibigay sa atin, binibigay lang naman yan sa'yo kasi gusto ni universe, ni God, na mas tumatag yung emosyon mo. Mas gumaling ka as a person. 'Di ba? And of course, ito po yung gusto kong i-suggest sa lahat. So maybe this could be a help for you. So gusto ko po na makatulong. So pwede niyo po yan i-screenshot or pwede niyo pong isulat. So things to do para mas tumaas po yung level ng courage, yung braveness, yung faith mo sa sarili mo. Number 1,